Hello mga kabayan, ito po ang inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa isang video. Nakita ko lang pong ang video na to at kaya po ako natatawa kasi hindi ko po maipaliwanag kung anong klase na yung napanood kong video kasi tungkol po ito sa isang senadora na masyadong mainit ngayon tungkol sa budget. Ngayon, ayon po sa video na ito, hindi ko po sinasabing totoo ha. Tayo pong mga mamamayan, dapat po, pag may nakikita tayong mga video na ganito, marunong din po tayong, kung paniniwalaan lang din naman natin, hindi mag-research tayo, di ba? So ito po ay reaction ko lang sa video na ito na sinasabi. Hindi ko po sinasabing totoo ito ha, mga kabayan. Sa atin na po mag-react tayo kasi ayon sa video na to, na ang isang senadora nga ay may ganitong budget, ganito ang ginagastos niya. Pero, nag-iimbestiga din po siya sa isang, sabihin na natin, no? kay Vice President Sara Duterte. Nag-iimbestiga siya dahil sa hindi rin maipaliwanag na budget. Noong nakaraang taon pa, hindi ko alam, 2020, 2022, ganun. Basta yung nakaraang budget pa. Okay? So, panoorin po natin yung video at sabay-sabay po tayong mag-react. Okay? Kasi, alam nyo naman, ganun talaga ang politiko. Pero panoorin natin, masaya tong video na to. Okay? So, samahan niyo po ako. Again, this is Junjun. Junjun is in. Tunay na walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos ang kontrobersyal na tila pamumulitika ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng budget ng Office of the Vice President ni Sara Duterte, baho ng senadora, isiniwalat mismo ng international scholar na si Sas Rogando Sasot. Tila narindi at talagang kinasuklaman ng maraming netizen ang senadorang si Risa Hontiveros matapos isiwalat at halos balatan ng buhay ng well-known foreign relation expert na si Sas Rogando Sasot ang mga di umunay lihim na itinatago ng senadora. Hindi raw nagtataka ang taong bayan kung bakit sa halip na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinitira ni Hontiveros dahil sa samot-saring questionabling paggastos ng pondo ng taong bayan at di umunay kontrobersyang kinasasangkutan ng lahat ng mga nasa pamahalaan. Kahit kilalang anti-Marcos, talaga raw mananahimik ang senadorang si Hontiveros dahil ayon mismo kay Sas Rogando Sasot, bakit naman raw sasalansangin ng senadora ang administrasyon na nag-appoint sa kanyang kapatid bilang miyembro ng Private Sector Advisory Council ng Tourism Sector ng Marcos Administration. Ayon sa kanyang naging public post, alam nyo, dapat galangin nyo si Senator Risa Hontiveros kasi syempre, pigil na pigil ang kanyang since 13 years old anti-Marcos na pasmadong bibig. Kasi syempre, jahe na magiging anti-Marcos ka pa rin. Pero ang kapatid mong si Ginggay Hontiveros Malbar member ng Private Sector Advisory Council ng Tourism Sector ng BBM Administration. Kaya saludo ako kay Hontiveros na hindi na niya sinasabi itong mga sinasabi niya noong 2019 na another Marcos to solve corruption? Marcos the paragon of corruption. Syempre, di ba? Ang awkward na mag-anti-Marcos si Risa Hontiveros tapos yung kapatid niya member ng Private Sector Advisory Council ng Tourism Sector ni BBM. Jahiyan! Unquote. Ayan na nga po ba ang sinasabi ko no? Yung yung pumupuna, yung pumupuna, madumi rin pala yung bakuran. Sa video po hindi ko sinasabi yung katotohanan. Doon sa video, lumalabas na yung pumupuna, ay madumi naman pala yung bakuran. Mahirap, Kasi, sa pagkakaintindi ko lang, mga kababayan, kapag kayo po ay nasa government at meron kayong budget, meron niyang parang, siguro parang rules. Kasi lahat sila ginagawa yan
Sa pagkakaintindi ko sa mga bali-balita, gano'n, na kapag ikaw ay gumastos, kapag nasa certain position ka, hindi mo naman kailangan ng resibo, hindi mo naman kailangan ng kahit ano, ganito, ganyan. Sa gastusin mo. So parang ang tiwala, no, ng government nasa sa sayo, kaya binibigyan ka ng pera ng mamamayan para gamitin mo sa mga mamamayan. Okay? So kung ikaw man ay gumagawa ng hindi maganda, okay, huwag ka na lang sanang pumuna, no, na alam mo naman na ginagawa mo din. Tama po ba, mga kabayan, di ba? Huwag kang pupuna kasi babalik at babalik sa yan. Kasi kung pinunan mo yun at ang departamento nyo na parehas kayo na sa government, alam naman ang kalakaran na yun ang ginagawa, syempre, makikita ka rin. Kasi kung hinahanapan mo yun, hahanapan ka din. Kasi parehas yung ginagalawan yung mundo eh. Di ba? Tama ba, mga kabayan? Kaya, kakaiba eh. Mas ikinagulat pa ng maraming netizen ang kasunod na pasabog ni Sas Rogando Sasot sa di umunay baho ni Ontiveros dahil bukod sa kanyang kapatid na si Ginggay Ontiveros, tila kasama rin sa Marcos administration na na-appoint ang asawa nito na si Pablo Gabriel Armalbar. Ayon sa revelasyon ni Sas, "Dear Kakampings, thank me later. Ginggay Ontiveros, the sister of Risa Ontiveros, is the member of BBM Administration Private Sector Advisory Council of Tourism Sector. In February 2024, the husband of Ginggay, Pablo Gabriel Malbar, has been appointed by Marcos Jr. as private sector representative of the audiovisual media domain of the Philippines Creative Industries Development Council or the DTI. Naniniwala pa rin ba kayo na si Risa Ontiveros ay oposisyon to Marcos?" Unquote. Nakakala raw ng maraming netizen ito na ang huling pasabog ni Sas Rogando Sasot, tila dapat raw kumapit ang taong bayan sa huli nitong alas laban kay Ontiveros. Matapos kasi ang mga tila koneksyon ng senadora at pagkaka-appoint ng kanyang sariling kapatid at bayaw sa mismong gabinete ng itinuturing nilang magnanakaw, mas nagulantang ang maraming netizen sa huling pasabog ng well-known international scholar. Matapos kasing questionin ng senadora ang 10 million pesos worth budget ng OVP para sa publication ng aklat na ginawa mismo ng vice-presidente. Tila bistado si Ontiveros sa mahigit sa 480 million pesos na wala man raw official receipts o liquidation mula mismo sa COA na tila pinakinabangan ni Ontiveros magmula nang maupo ito bilang senador. Ayon mismo sa public post ni Sas Rogando Sasot, ito ang hindi alam ng bayan. Risa Ontiveros, maglabas ka ng liquidation with resibo ng halos 480 million pesos na nakubra mo sa taong bayan. Kung talagang concern si Ontiveros sa pera ng bayan, bakit walang COA audit ang budget niya as senator? Mahina every year na 60 million na budget sa isang senador o 8 years ng senador si Risa. So at least, naka 480 million na siya at yan ay walang resibo dahil liquidation by certification lang yan. Unquote. Narito ang official video ni Sas Rogando Sasot kung saan matapang na isiniwalat ang tila baho ng senadorang si Risa Ontiveros matapos lumabas mismo sa isang data na mahigit sa 480 million na raw ang nakubra ng senadora na ni isa ay walang COA audit at wala man lang raw resibo. Narito panoorin ang full video. Ay, hindi naman to COA report nakalagay lang dito kung magkano yung ginastos, saan ginastos, pero walang nakalagay. Ayan ganyan lang siya January 1, December 31, 2020, nakalagay lang kung magkano ang salary, magkano ang ibinigay sa extraordinary and miscellaneous expenses, travel, salaries and benefits, meetings, professional consultancy, ganyan, ex-advis mio, other MOOE, saka grand total. So yung grand total, yan yung ginastos nila sa pera ng taong bayan. Pero wala dito nakalagay kung ano yung audit opinion ng kanilang pagkakagastos. Wala.
Pero tingnan natin, no? Sino pa bang mga nagmamagaling sa Kongreso? Ay, si Risa. Risa Ontiveros. O, magkano ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa, ha? My God, asensado ka na, Can you imagine? Nakikita lang kita sa Mendiola, no? Naglalakad, nagrarally-rally. Pero, in 2020, sa isang taon, naka 94 million ang gastos sa'yo ng taong bayan. So, ayun nga mga kabayan, napanood na natin yung video. So again mga kabayan, yung mga napapanood po nating video ha, hindi ko po sinasabi na to video ko paniwalaan ninyo. So ito po ay reaction lamang, ano. Kung gusto niyo talaga malaman yung katotohanan, mag-research kayo or kumbaga manood pa kayo ng ibang video, okay? So wala po akong pinapatamaan dito, hindi ko po sinasabi na totoo yung video, ano. Basta nagre-react lang po tayo, okay? Kumbaga reaction as mamamayang Pilipino, ano po. So gaya po nasabi ko kanina, sana po doon sa mga nasa gobyerno, ano, bago kayo pumuna, tingnan nyo muna yung inyong bakuran. 'Di ba? Sabi nga po ni Papa Jesus, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang pumukol ng bato. 'Di ba? Galing po yan kay Papa Jesus, ano. Kasi ang hirap po na na madumi ka rin pala. Okay? Tapos puna ka ng puna. Di ba? Manahimik na lang kasi, di ba? Kasi lang meron talagang silang something against or meron silang, makikita nyo naman po napapanood nyo naman po sa news. Hindi naman po ito nanggaling sa akin, ano? Meron silang something kay Vice President Sara Duterte. Mapapanood nyo sa news. Kakaiba talaga. Napaka weirdo ng mga nangyayari sa mga galaw nila. Kahit naman, 'di ba, kahit sabihin mo na wala, may napapanood mo 'Di ba? So mag-react po, mag-comment mga kabayan, at salamat sa panood na video. Junjun is out.